Kahapon pagkatapos kong kumain ng tanghalian ay inantok ako at nakatulog. Pagising ko makulimlim na. Bumangon agad ako at inilagay ko sa kubo yung mga naka-scratch pen na sisiw at baka mabasa. Bago kasi ako matulog nakalimutan ko silang ilagay sa kubo. Buti na lang nagising ako bago umulan. Ayan, hindi sila nabasa. Pagkatapos ko ngang ilagay sila sa kubo, nag-umpisa ng umulan. Nagsisiyapan na rin ang mga sisiw sa brooder dahil wala na palang inumin. Pinalitan ko sila ng inumin at yan nga medyo lumalakas na ang ulan. At yung aming broodcock ay nababasa na. At pagkalagay ko nga ng inumin sa mga sisiw ay tinanggal ko na sa tali ang aming broodcock at ilalagay ko sa fly pen. Nahirapan pa ako magtanggal ng tali ng aming broodcock at nabasa. Pagkatapos ay nilagay ko na sa fly pen. At dahil nabasa na rin ako ng ulan, napagpasyahan ko na rin maligo sa ulan. Sa lakas ng ulan, pumasok na ang tubig sa kubo kaya napagpasyahan kong lagyan ulit ng kanal. Hindi pwedeng magkaroon ng tubig sa kubo dahil baka inumin ng mga alpas na cockerels. Sa kubo sila natambay pag tag-ulan, magiging maputik at lapot ang kanilang tambayan pag nagkaroon ng tubig. Buti na lang dire-diretso naman sa labas ang tubig pag kinanalan kaya hindi na i-stop ang tubig sa loob ng bakura namin. Mabuti na lang sumilong yung mga sisiw nung lumakas na ang ulan. 8 cockerels na lang at isang broodhen ang alpas sa aming backyard. Medyo humina na lang ang ulan pero mukhang tatagal pa. Buti yung mga sisiw ay hindi nalabas sa kubo. Pagkatapos ko ngang magkanal, ayan, kinalaykay ko na rin ang mga bato sa talian ng mga stag. Matagal ko na ngang hindi nakakalaykay ang mga bato dyan sa gilid ng bahay. Kinakalaykay namin lagi yan dahil masakit yan pag nahapakan ng manok pag lumipad siya galing sa hapunan. Kaya tinatabi namin yung mga malalaking bato. Pagkatapos ko ngang magkalaykay, nagsimula na rin akong magpatuka dahil alas 4 na rin. Buti na lang medyo humina na ang ulan. Hindi na mababasa ang hawak kong patuka. Nagkakaamag kasi ang patuka kapag nabasa. Baka magtae ang mga manok kapag nakatuka sila ng feeds na may amag. Pagkatapos kong patukain ang mga stag, mukhang lumakas ang ambon. Kaya nagmadali na akong patukain ang mga manok dito sa likod. Medyo lumakas na nga ang ulan. Buti na lang tapos nang tumuka itong mga stag. Kaya pinainom ko na sila. Yan, marunong na silang humapon sa fly pen. Kaya lang, mga basa. Lalagay ko sila ngayon sa kahon. Baka lamigin dyan. Hanggang ngayon ulan pa rin. Nilipat ko sa tangkal yung mga bagong alpas dahil baka lamigin sa fly pen. Mga basa kasi nabasa ng ulan kanina. Hanggang ngayon ambon. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and comment. Bye.